Napasimangot si San nang walang babalang umupo si Philip sa salon chair ng hair at makeup salon ng gusali kung saan idaraos ang Fashion Week. Katatapos lang niyang ayusan ang buhok ng apat na kaibigan nito. Si Philip ang huling aayusan ni Zan para sa malaking event ng araw na yon. Ang mga modelo ng agency ang napiling magsuot at magrampa ng mga damit ng isang kilalang fashion designer. Bilisan mo na. Ayusan mo na ako. Hukaw ng binata sa kanya. Pwede ba maghintay ka? Kung makautos ka, wagas. Naiinis na balik niya rito. Tumawa si Philip. Ano bang nagawa ko sa'yo at ang sungit-sungit mo sa akin? Nagtanong ka pa. Hindi ba obvious na naiinis ako sa'yo dahil iniinis mo ko? Nalalaki ang mga matang sagot ni Zan. Nakita niya ang reaksyon ni Philip sa malaking salamin na harap nila. Pigil nito ang tawa na lalong ikinainis niya. Bilang ganti, hinigpitan niya ang pagkakatali sa leeg ni Philip na ikabit niya ang salon cage para hindi marumihan ang damit ng binata. Ano ba? Ayusan mo ba ako o sasakalin? Tumingin si San sa salamin. Nakatingin din ito sa kanya. Pasensya na, napahigpit lang. Kunway hindi niya sinasadya ang nagawa. Sumimangot si Philip. Inumpisa na ni Zan na ayusan ito. Walang mangyayari kung makikipagbangayan siya sa lalaking ito. Nakakainis talaga. Baka mapagalitan pa si San kapag hindi naayos ang buhok ni Philip. Marami pa naman mga babaeng tumitili sa 5 sikat na supermodels. Kakailangan niyang gampanan ng mga trabaho ng isang mahusay na hairstylist. Kinuha ni Zan ang hairspray at nilagyan niyon ang buhok ni Philip. Sinuklay niya ang buhok ng binata gamit ang kanyang mga kamay. In all fairness, wala nang masyadong ayos ang kailangan gawin sa binata dahil natural ang maganda ng buhok nito. Pero hindi niya yung sasabihin kay Philip dahil sigurado siyang lalaki ang ulo ng bruho. Kung sirain kaya nila ng buhok ni Philip para makaganti siya sa mga pangiinis ng binata sa kanya. Pero hindi naman niya kayang gawin yon. Oo nga pala, pinapagawa ko na yung motorsiklo ko. Ngayon kailangan mo magbayad sa pagpapagawa nun. Malaki rin ang magasgas sa motor ko ha. Nagitigilan si San sa ginawa at tumingin siya sa salamin. Seryoso ang mukha ni Philip habang sinasabi yon. What? Hindi ako magbabayad sa'yo. Ikaw ang dapat magbayad sa akin dahil sa kapabayaan mo. Okay, hindi na kita sisingilin sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Simple lang. Magtrabaho ka sa akin ng isang araw kapalit ng lahat ng nagastos ko sa pagpapagawa ng motorsiklo. Dahil sa sinabi ni Philip ay umusok ang bumbunan ni Zan. Hindi na napigilan ang sarili at sadyang nilakasan niya ang paghawak sa buhok nito. Sambunutan siya ni Philip. Tingin lang niya kung hindi ito matigil sa kadaldalan nito. Aray! Malakas na daing ni Philip na naging dahilan kung bakit napatingin sa kanila ang iba pang mga taong naroon. Dahan-dahan naman Zani, kunway nakikiusap na sabi nito at inarap ang mga taong nakatingin sa kanila. Pasensya na po kayo, nagandahan lang siya sa buhok ko. Tumatawang sabi niya, tila bali walang pinagpatuloy na ng mga tawang naudlot na gawain. Nanggigigil si San. Kapal talaga ng mukha mo, hindi ako nagagandahan sa buhok mo. Hindi mo na kailangan aminin dahil lahat laman sila ay gustong-gustong natural kong buhok. Mayabang na sabi ni Philip at hinaplos pa ang buhok na nakaporma pa itaas lahat. Ang sarap kalbuhin ng loko. Mr. John Philip, masyado kang bilib sa sarili mo. Baka gusto mong gupitan ko yung sinasabi mo maganda mong buhok. O kaya kalbuhin na lang kita. Sa tingin mo mas bagay sa yung walang buhok. Ako ang hairstylist mo kaya mas alam ko kung anong style ng buhok na babagay sa'yo. Clean cut, perfect. Ginisihan pa niya ang binata. Wag. Mabilis sa protesta ni Philip at tinignan niya ng masama. Ito nga lang nagpapagwapo sa akin, gugupitin mo pa. Ang sama mo talaga, Zani. Tila nasaktang sabi nito. Isa pa, modelo ako ng pampaganda ng buhok kaya dapat alagaan mo maganda kong buhok. Tungkulin mo yun kaya dapat gampanan mo. Muling umusok ang bumbunan ni Zan sa sinabi ni Philip. Kala mo kung sinong gwapo. Mukha namang modelo ng mga talangka. Gigil na bulong niya. Anong sabi mo? Hindi ako modelo ng talangka, no? Puro mga sikat ang ini-endorse ko. Mayabang nahirit nito. Di sikat. Ikaw na ang sikat, Mr. John Philip. Sarkastikong tugon niya. Tumawa si Philip. Fee na lang itawag mo sa akin o kaya mas maganda kung Papa P. Lagyan mo na rin kung konting lambing. Ginitian niya ito ng matamis at tumaas baba pa ang kilay.
Hindi ako makikisali sa asosyon mo, Papa P Association. Malala na talaga sila, katulad ng isa riyan. Pasaring ni Zan dito. Mahal ko nga mga fans ko, kaya huwag kang magalit sa kanila. Pagtatanggol ni PPA. Ewan, huwag ka nang makulit dyan. Kung ayaw mong gupitin ko yung buhok mo, tumahimik ka na para matapos na tayo. My goodness. Bulalas niya. Ilang minuto na lumipas at di pa rin kita tapos ayusan, daldal ka kasi ng daldal. Para kang parot na hindi maubusan ng sasabihin. Ikaw naman ito kumakausap sa akin eh. Kung parot ako, ikaw naman yung pusang mabangis. Meow! Come here baby Zani. Anitong ginaya niya ang pagtawag sa mga pusa. Sa sobrang init ni Zan ay hindi niya napigil ang sarili at ginulo ang buhok nito. Tumawa lang si Philip habang pinubuhos ito ang lahat ng inis sa kawawang buhok ni Philip. Tama na Zani, ano ba? Tumatawa pa rin ang magaling na lalaki. Matitikman mo ngayon ang bangis ng pusang sinasabi mo. Nanlaki ang mga matang sabi ni Zani. Simula na ng pagrampa. Let's go boys and girls. Iyon na nagpatigil kay Zan sa ginagawa. Wala sa narinig na napatingin siya kay Philip na parang dinaanan ng bagyo ang buhok. Pihali ka na. Narinig pa niyan tawag ni Allen na biglang sumulpot doon. Bakit ganyan ang itsura ng buhok mo? Bakit hindi pa siya naayusan? Nagtatakang tanong nito nang makalipat sa kanila. Ikaw kasi, paninisi niya kay Philip. Bakit ako? Ikaw nga itong gumulo sa buhok ko eh. Balik nito sa kanya. Hay, kayong dalawa talaga. Saway ni Allen sa kanila habang akmang sasagot pa si Zan. Wala na tayong oras, magsisimula na ang show. Akmang tatayo si Philip nang hawakan ni Zan ang kamay nito. Sandali lang, pinagbasda niya ng mabuti ang mukha ng binata at ang magulong buhok. Umira lang fashion sense niya at agad na may pumasok na ideya sa kanyang isip. Alam ni Zan na natigilan ng dalawa sa kanyang ginawa pero hinayaan niya ang mga ito. Ganoon siya kapag pinag-aalala ng buhok ng isang tao. Sigurado siyang babagay rito ang naiisip niya. Zani, alis na kami. Mag-uumpisa na ang show. Pukaw sa kanya ni Philip. Tinignan niya ang binata. Mabilis lang ito. Malaya na yung ginawa ang nais. She blow-dried his hair and gently caressed his hair with her fingers to achieve a soft, refined texture. His hair would not be blow-dried to make it straight but still styled and look a little unkempt. Seryoso si San habang ginagawa iyon. Nagpapasalamat siyang hindi na ito nagreklamo pa. Finally, she finished it off with hair powder and hairspray and she brushed out his hair to give it a little shine. Napangiti siya nang makita ang resulta. Hinawakan pa ni Zan ang mukha ni Philip para lalong makita ang kanyang buong obra. Bagay na bagay sa binata ang ayos nito. Napanatili niya ang masculine image na angkop sa mukha ni Philip. Inalis ni Zan ang cape kay Philip at pinatayo ito. Hayan, tapos na. Sige na, pumunta ka na doon at magsisimula ng show. Wow, nagmukhang tao ka Philip. Tumatangon sabi ni Allen na hindi niya na malayang naroon pa pala. Nagmukha akong prinsipe. Narinig naman niya sabi ni Philip parang pinagmamasa ng sarili nito sa salamin. May nakapaskil ng ngiti sa mga labi nito. Waring nagwapuan si Philip sa sarili. Humarap ito sa kanya. Kumabog ang dibdib ni San na matamis ang ngiti ng binata. Why on earth was she starting to feel all those things? Thank you, Sunny. Magaling ka talagang hairstylist. Nakangiting puri ni Philip sa kanya at ginulo pa ang kanyang buhok. Sige, mauna na kami. Sumunod ka na lang doon. Wala sa sariling tumango si San sa dalawa. Tama bang narinig niya? Nagpasalamat si Philip sa kanya. Parang kay Suyo rin ang ginawa nitong pagulo sa kanyang buhok. Napaangat ang kami ni Zan sa parteng hinawakan nito ang kanyang buhok. It was more like a sweet gesture for her. Pinilig niya ang ulo. She was imagining things. Natigilan si Zan ang mahagip ang paningin niya ng parehang dumaan sa mismong harap niya. Alam niyang hindi siya napansin ng mga ito dahil abala ang dalawa sa masayang kwentuhan habang naglalakad palabas. Hindi makakalimutan ni Zan ang mga mukhang iyon na siya nagbigay sa kanya ng labis na sakit. Pakiramdam ni Zan ay muling bumangon ng sakit at galit sa kanyang puso. Gusto na niyang kalimutan ang kataksilan ng dating nobyo pero hindi niya magawa. Exactly 2 months had passed. Pero naroon pa rin ang sakit. Naroon si Zan sa isang bar and restaurant sa Makati kung saan ay kasama niya ang katrabaho at mga ilang modelo sa TMA para ipagdiwang ang matagumpay na event ng gabing yon. Lahat ng iyon ay treat ni Ma'am Michelle dahil mahusay daw nilang nagawa ang responsibilidad nila. Pero hindi niya maiwasang pagsisihan ni Zan ang desisyong sumama sa mga kasamahan nang makita ang hindi kaaya-ayang tanawin.
Sa dinami-dami ng mga lugar na pwedeng makita ni Zan ng dalawa ay bakit doon pa? Marahil dapat na siyang masanay na palaging makikita ang mga ito. Maliit lang ang mundo at maaari uli niyang makita ang mga ito kahit saan. Hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin si Zan na tanggapin na pinagtaksilan siya ni Devin. Habang yakap ni Devin na babaeng nabuntis ito, ay kitang-kita niya ang pagmamahal ng dating nobyo para sa babae. Pagmamahal na dating ibinigay ni Devin sa kanya. Siguro ganoon ang buhay. Darating ang araw na mawawala ng pagmamahal ng isang tao at mahahanap nito yun sa iba. Hiling niya sana ay dumating na ang araw na tuloy na siya makalimot. Nagpasintabi si Zan sa mga kasamahan sa kanilang mesa at naglakad palayo. Gusto muna niyang mapag-isa. Siguraduhin siyang mamaya pa ang uwi ng mga ito dahil nagkakayaan pang uminom. Wala sa sarili naglakad si Zan hanggang sa dalhin siya ng mga paa sa bar counter. Humingi siya ng inumin sa bartender at nakangiting binigyan siya nito. Nilagok niya ang laman ng basong ibinigay ng bartender. Napangiwi si Zan nang sumayad sa kanyang lalamunan ng pait at tamis ng halik ng alak na yon. Hindi siya sanay uminom. Kaunti lang naman ang iinumin niya. Mamaya ay babalik na rin si Zan sa mga kasamahan niya. Ngunit ang pangako ni Zan na isa sa sarili ay naging dalawa hanggang sa hindi na niya mabilang kung pang ilang baso ang hinihingi niya sa bartender. Naramdaman ni Zan ang pag-iinit ng mukha at ang pagkahilo. Ayun ang epekto ng alak sa katawan ni Zan. Pero gusto pa niyang uminom hanggang sa wala na siyang iba pang maramdaman. Akmang muling iinumin ni Zan ang alak nang pumigil sa kanyang kamay. Sa nanlalabong mga mata ay nakita niya ang kulay brown na mga mata ni Philip. Kanina pa kita hinahanap. At ano sa tingin mong ginagawa mo? Naulinigan ni Zan ang galit na galit ni Philip. Tumawa siya ng pagak. Wala kang pakialam, pabayaan mo ko. Umalis ka na. Mariing sabi ni Rito at nilagok ang laman ng baso. Naramdaman ni Zan na umupo si Philip sa tabi niya at inagaw ang bote ng alak sa mesa nang akmang magsasalin siya ng muli sa baso. Akin na nga yan. Nainis na sabi ni Zan dito at pilit na inagaw rito ang bote. Itinaas si Philip ang kamay para hindi siya makuha noon. Sunny, lasing ka na. Pulang-pula na yung mukha mo, halika na, ihahatid na kita sa inyo. Inabot uli niya ang bote para hindi siya bigyan ng pagkakataong makuha iyon. Bakit ka ba nagpapakalasing? Nang mag-isa, hindi ka ba nag-iisip na babae ka? Paano na lang kung may masamang mangyari sa'yo? Ani mo ay totoong concern nito sa kanya? Wala kang pakialam. Malakas sa sigaw ni Zan kay Philip. Ikaw, tinuro niya ito. Kayo, pare-pares, kayong mga lalaki. Marahil ay dulot ng espiritu ng alak ay nasabi niya mga yun kay Philip. Ginawa ko ang lahat. Sobrang pinahalagan ko ang anumang meron ako pero sa huli iiwan lang niya ako. 2 taon. Galit na hirap ni Zan si Philip. Hindi na rin niya napigil ang sarili umuha. Nag-iinit ang kanya mga mukha at mga mata. Ganon katagal kong iningatan ang relasyon namin. Pero isa-isang iglap. Inawala lang yun at itinapon lang na parang basura. Binigay ko lahat sa kanya. Buong buhay ko sa kanya lang umikot. Pero bakit? Sa labis sa sakit na naramdaman ni Zan ay ibinuhos niya ito sa lahat ng pait at galit sa kanyang puso. Bakit kailangan niyong humanap ng iba at iwan kami? Bakit kailangan niyo kaming lokohin? Sigaw niya kay Philip at hinampas ang dibdib nito. Malaya nitong tinanggap ang mga hampas at palo ni Zan. Lahat kayo makasarili at hindi iniisip na masasaktan ako. Ano bang kasalanan ko? Bakit nangyayari sa akin to? Bakit? Paulit-ulit na sigaw niya. Hanggang sa nawala na ng lakas ang kanyang mga kamay at tumigil na sa paghampas. Gusto ko nang kalimutan ang sakit pero hindi ko magawa. Sabi ko sa sarili ko hindi na ako iyak pa nang dahil sa kanya. Pero nang makita ko siyang yakap-yakap ang babaeng yon, ang sakit-sakit pa rin. Mahinang bulong niya habang bumuho sa mga luha sa kanya mga mata. Naramdaman na lamang ni Zan ang mainit na mga brasong pumalibot sa kanyang katawan. Sari-saring emosyon na naghari sa kanyang puso. Pero sa yakap na iyon, ay tila napawi at gumanang anumang dalahin niya sa buhay. Napakasuyo ng pagyakap ni Philip, na parang ayaw na niya nitong pakawalan. Hindi niya napigil ang katawan na tuluyang humilig sa dibdib nito. She could feel his hand caressing his hair, as if to tell her everything will be fine. Shhh! Tama na, Zani. Sa ngayon, hahayaan kitang ilabas ang lahat ng galit at sakit niyan sa puso mo. Pero pagkatapos niyan, I'll promise you that you'll never cry again. Nandito ako.
Hindi ko hayang umiyak ka at may manakit pa sa'yo. Hindi alam ni Zan kung totoo ang mga tagang narinig niya na may hatid na kakaibang pagsuyo dahil sa tuluyan ng bumigat ang talukap ng kanyang mga mata.